May gabi sa tanan. Una, pasalamat sa tulang itong amahan, di ang mga jikiki sa St. George, ang nagkahiusa karon inubanan sa pamilya Blasi, pamilya ni Alejandro Ramirez o Gasmi na karong taknaa, atong pasitungan Ginoo. Muna giawhag ang tanan na mamalandong ta. Labi na karon las lamay ni Sister Charito. Ang magdumala karon si Brad Arby na kung sa tuloy nyo, Lisubano? Oh. Kalihog, manindog ta itong awit ang pasiunang awit. Mahal, Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon ko diha ni Kristo, mayong gabi ka natong tanan. Mayong gabi sa Aniya kita karon dining nagatigom nining adlaw o kabiyon na uban sa pamilya ug mga paryente sa atong igsoon nga mipanaw na niining kalibutan na aron sa paghalad ug pagampo alang sa kalag sa atong igsoon nga si Alejandro, Charito ug si Hasmin. Og aron pagpamati usab sa pulong sa Dios, agi pagpangandam sa atong kagalingon, magilom kita sa pipila ka utlo, atong pamalandungan o ginulsulan ang mga sala nga atong nabuhat batok sa Dios o sa atong isig katao. Ipadayag nato karon nga atong paghinulsol pinagi sa pag-awit. Kaloy na nung kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasaylo ng mga sala dadkong ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo nga ang kalag sa among igsoon nga si Alejandro, Charito ug si Hasmin nga adlaw sa iyang pagkamatay gihandom namo panubalainga unta Ginoo pagpauban sa imong mga santos ug pinili. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Balik-balik ko atong pabinangon ng pagbasa. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa basahon sa ikaduhang Makabiyo. Nagpaamot usab siya gikan sa tanan niyang mga tawo ug mikabat kini 2,000 ka salapi nga plata ug gipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Si Judas naghimo niining hamili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw, usa unta ka butang nga binuang ug walay kapuslanan ang pagampo alang sa mga nangamatay. Tungod niining malig-on og Diosnon nga hunahuna nga ang tanang mga tawo nga nagtuo sa Dios makadawat og usa ka ganti nga kahibulongan. Si Judas nag-andam alang sa usa ka halad aron malingkawas ang nangamatay sa ilang mga sala. Mao kini ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo nga akong Dios. Ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo nga akong Dios. O Dios, ikaw ang akong Dios nga akong gipangita. Kanimo ako nangandoy. Sama sa yuta nga giuhaw, walay tubig o walay kinabuhi. Sa ingon, nagasudong ako kanimo diha sa sanktuaryo. Aron pagtanaw sa imong gahom o sa imong himaya, kayang imong kaluoy maayo kay sa kinabuhi. Ang akong mga ngabil naghimaya kanimo. Ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo nga akong Dios. Sa ingon niini, daygon ko ikaw, samtang buhi pa ako. Sa pagbayaw ko sa akong mga kamot,
sangpiton ko ikaw uban sa imong ngalan. Ingon sa kabuhong sa usa ka bangkete, mabusog ako o sa masadya nga mga habil, nagdaig kanimo ang akong baba. Ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo nga akong Dios. Palihog manindog atong pasidunggan ng ebanghelyo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Ikaw o Ginoo. Ug miingon kanila si Jesus, ayaw kamo kagool, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak, ug moadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili unta kamo sultihan nini. O kung atuwa na ako dito ug mag-andam na dapit alang kaninyo, mubalik ako o kuwaon ko kamo aron bisag asa ako atuwa usab kamo. Nahibalo kamo sa dalan paingon sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kanila, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa paingon unsaon man namo pagtultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto samahan kung dili mo agi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Ug sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya. Mao kini ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ko ikaw o Kristo. Palihog malingkod sa ayong gabi ka natong tanan. Akong ihatag sa atong kaubanan nga si Babre nga siya magpasabot sa atong ebanghelyo. Mayong gabi atong daygon ang Dios karong taknaa kay ang atong tuyo karon mamalandong. Amen. Ang kinabuhi sa tao way siguro, pero ang kamatayon sa tao sureball kayo. Labing siguro gyud ni sa tanang tao, no? Wala mo pili ang kamatayon o edad. Walay giila ang kamatayon dato o pobre. Walay giila bata o idaran. Kay ang tanan na ginhawa kandidato sa kamatayon. Muna nga og wa ta kasabot sa tudlo sa simbahan o tudlo sa Dios pinagi sa Biblia. Dagko kay tagpanimbako ining kamatayon. Simbako. Palayo. Wa may muingog simbako paduol. Puro gyud simbako palayo. Unaha lang among kontra. Pero sa Biblia, Ecclesiastes chapter 12 verse 7, gingon sa Bible, ang definisyon sa pisikal nga kamatayon panagbulag sa lawas o kalag. Sa Bulanon pa, kag. Si Ate Marciana kay taga Bohol man no? Sa ato pa karong sunod bulan, kag na po. November 1 o November 2, kag. Abi nako na sa unang buhok bitaw na kag. Kalag-kalag di ay. Panagbulag sa lawas ug kalag, ang atong lawas nga gikan sa yuta mobalik sa yuta. Gikuha sa Genesis chapter 3 verse 19. Kay kita gikan sa yuta, mobalik ang atong lawas gikan sa yuta. Ang atong kalag nga gikan sa Dios, asa mabasa brad nga ang kalag gikan sa Dios. Genesis chapter 2 verse 7, ang Dios na naog mikuhag yuta, iyang gidisenyog tao, unya niingon siya, kamaayo, pinakamaayo sa tanang binuhat sa Dios kitang tao.
Amen? Unya, pag humanyag disenyo sumala sa iyang gusto, iyang gihuypan ang atong ilong. Katong gihuyop gikan sa baba sa Dios, ang tao nakabaton og espirituhanong kalag. Ang tao kumpos ni siya lawas o kalag. Kung puro kalag, dili tao. Kung puro pud lawas, di pud tao ko'y kalag. Kana itong mamatay ang tao kay biyaan sa kalag. Naman na musiparar na ganing kalag ang atong lawas hayaon. Pag biyaan na gani ning lawasa sa kalag, dili na ni makonsider og tao kundili inig sakay nimo sa eroplano, di nakapasahero, bagahe na ka. Nakauli man ko sa una gikan ko Manila niya, wa namang gay kanang bakante, pulibok naman. Nihangyo man ko sa porter nga nay amigo dito sulod, dito na ko nagkuhag ticket sa barko, wala nay tihiras nga ng ekonomi bitaw kay mamanay barato sa una sa imbis sa buwangga pa. Dito ko naghigda sa usa ka kahon. Unya niingon tong kanang misman sa barko nga patay ra ba nang nasulod anak. Dito pero dito tulo man to kakahon, tulo pud mi naghigda. Di na to sila passengers kundili baggage. Mao na hayaon ta kung biyaan sa kalag. Unya gingon sa Ecclesiastes kay mobalik man sa Dios, Hebreo chapter 9 verse 27, gimbutan sa Dios kitang tanan mamatay kausa. Walay kaduha ha. Na may moingon kaduha daw. Parehadong sa digos. Pagkamatay sa papa, nideklara ng ospital patay na inyong amahan, nanawag sa balay, karon ang mga anak kay puro babae tulo, na problema kay naibay runon sa ospital nga 5,000. Siwa man tay kwarta, karon nang hearing mang mga sugarol. Kini. Walay problema, kami bahala mo bayad sa bill 5,000. Unya kami bahala sa baboy, bahala sa pagpalubong, basta magpahantak ta. Gwapo kay kondisyon bitaw. Na sila ikaw galingon nga tent, binuhat, unya na sila ikaw galingon bangko, ang hantakan, higtan. Way makakuhag bangko, di ka pwede manghiram kanay taybak. Pero ang nangadye, nagtindog. Lipay po ang pamilya, o sige, bayari 5,000. Gipadalang 5,000, gibayra ng ospital, karon lipay kayo ang anak nga na sa ospital. Nagmuntar nagtent dito, nanay mga bangko, nanay mga lamisa para sa madyong, tong-its, poker, bit game, piat-piat, lucky nine, tanan. Nana dito, waiting na. Sus, nitawag man ang anak, hala, nilihok pa man kamot ni Papa, buhi pa di ay. Ingon ang mga sugarol, patay ang 5,000. Na may ingon anak, nihunong na ang pulso, di na mo ginhawa, pero buhi pa di ay. Nakadungog na ba mo ingana nga mga kisis? Namatay na, pero buhi pa. Sa tinuod, wa pa gito mamatay. Nitago lang ang pulso, ikaw na Bradley. Napaw. Kusog kayo. Nitago lang ang pulso niya. Di na makaginhawa kay niungot na niya karon na revive. Pagingon, si Papa, pagkatiwas yung pamatay, kaduha gyud namatay, dito kaduha. Wa lang to one times pirniro. Di man mamali ang Biblia. Amen? Hebreo chapter 9 verse 27, it is appointed unto man to die once, and after that be judged by God. Judgment. 2 Corinthians chapter 5 verse 10,
ang tagsa-tagsa kanato moatubang kang Kristo, makadawat sa angay kaniya, nagdepende sa iyang binuhatan diri sa kalibutan, maayo o dautan. Mao din nga kita di ay dapat yun mangandam. Di na ta dapat moingog simba ko kay para ni nato tanan. Exciting ang kinabuhi kay sultihan tang mamatay pinaagi sa Bible, pero wala ta sultihi sa unsang paagi. Walay nakabalo. Pwede tang dunggabon, pwede ta pusilon, pwede ta makurintihan, pwede ta malumos, pwede ta pagkag-iro, rabis, pwede ta ma-tetanos, pwede diabetes, tanan. Pwede tanan, rason lang na siya. Pero ang tinuod, mamatay gyud ta physically. Amen? Muna, San Pablo nagsulat, ingon siya sa Philippians chapter 1 verse 21, for me to live is Christ and to die is gain. Alang nako ang kinabuhi si Kristo, ang kamatayon dugang kabulahanan. Meaning para kang San Pablo, ang kamatayon di ay kadaugan. Si Santa Teresa po niingon sa iyahang insight, I want to see God. In order to see Him, I must die. Gusto ko makakita sa Diyos. Walay laing paagi nga makita nako ang Diyos, kundili kinahanglan ako mamatay. Kay pag-ingon ni St. Paul, 2 Corinthians 5:10, tagsa-tagsa mo atubang kang Kristo, pagka-exciting na nga oras. Amen? Kay gikan sa tong pagkagamay hangtod runtak naa, wa gyud nato makita face to face si Kristo. Pero pagkamatay na to, atubang ta tagsa. Dili di ay kahadlukan kundili pangandaman. Amen. Una ni ini igsuon, kinahanglan kaayo nga kita mutuog Dios. Pagtuo mo'y makapahimuot sa Ginoo. Hebreo chapter 11 verse 6. Sa verse 1 ingon pa San Pablo, ang meaning sa pagtuo mao ang paglaom ni adtong mga butang nga wala nato makita. Wa man ta kakita sa langit pero nilaom ta. Wala pa'y tao nga nakakita sa Dios. 1 John chapter 4 verse 12. Apan kung maghigugma ay ta, ma-feel na to nga ang Diyos naa na to. Kay giingon diha sa verse 8, 1 John chapter 4 verse 8, because God is love, ang di mahigugma sa iyang isig katao, wala makaila sa Diyos, kay ang Diyos gugma man. Amen? Nakita kinahanglan mo tuo bisan wala ta kakita. Pero napoy magsurang-surang lagig manudlo nga pagtuo lang, luwas na mo. Nga naman mong katoliko, magluhod-luhod pa man mo, kubala na lang ng tuhod ninyo. Mutuo raman di ay na sayon, lisod-lisod mo. Lisod kaayo ang nangandoy sa kaluwasan. Buhat, ningon pa sa San Pablo, Acts chapter 14 verse 22, kung gusto mo musulod sa gingharian, kinahanglan mo agi mo mga kalisdanan. Sa Mark chapter 10 verse 25, ingon si Kristo, pagkalisod musulod sa langit labi na tong dato nga dalo. May pa daw ang kamil. Nakita na mo kamil? Ha? Di ba dako man ang kamil? May pa daw ang kamil nga musod sa bangag sa dagom nung ka sa dato nga dalo makasud sa langit. Di pasudlon ditong dalo. Ang maoy pod nga palahubog di pod pwede dito. Oh, kay basig magsuka-suka. Stricto kayong langit. Revelation chapter 21 verse 27, giingon sa Biblia, walay makaintra sa langit bisan na ay gamay nga buling sa sala. Ang pangutana, kinsa may way sala?
Imong pamalandungan og mga matay tatanan nga di ka hinulsol, di gyud ta kasud sa langit. Ang Biblia nagsulti, walay makasulod nga kalag sa langit kung naay gamay nga buling sa sala. Ang makasulod direkta sa langit katong mga tao nga walay sala. Kay ang langit balaan kaayo. Amen? Asa ganitong presensya sa Dios, balaan kaayo na nga lugar. Kung ikaw na isala, di ka kadayon dito. Nyausaon na lang manibrad. May pirno dito tananan eh. Diha na. Katong nakakumitar og dakong sala, unya mamatay nga di ka hinulsol. Take note ha, ang dako giterminuhan sa simbahan og mortal sin. Asa mabasa? 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 16 ngadto 17, ingon pa San Juan, ang tanang buhat nga dili matarong sala, apan dunay sala nga dili makapaimpierno sa kalag. Ang term ana sa simbahan, binyal sin. Amen? So naay mortal, naay binyal. Katong nakakumitar og mortal, inig kamatay nga di makahinulsol, impierno. Pero katong gamay sala, Salmo kapitulo 7 bersikulo 11, dali ra kay hinumduman nag atong basahon. Hinumdumi lang ninyo ang 7:11. Psalm chapter 7 verse 11, gingon diha, God is a righteous judge. Ang Dios matarong nga maghuhukom. Lucas kapitulo 12 bersikulo 48, ang dakog sala, dakog silot, ang gamay sala, gamay silot, ang dakog piang, dakog hilot, ang gamay piang, gamay hilot. Dakog silot kay hustisya man ang Dios. Pananglitan. Naay nangawat og puso. Ha? Kanang puso bitaw nga ang bugas giluto pinaagi sa lukay puso. Kay gigutom siya. Karon nasakpan usay kaso niya nangawat. Pero maluluyon ang tag-iya, posibleng buhian dayon kay nay rason. Gigutom pero sala kay nangawat. No? Nangawat ba? Mas dakog sala ang nangawat og asawa. Nangawat lag puso. Karon og mga matay silang duha. Nangawat og dili niya asawa. Dako man nagkaso. Di ba? Adultery man na, brad. Inig kamatay og hukma na, bisan kita'y pahukmon. Dakog yung silo tong dakog sala. Pananglitag maimpirno po tong nangawat og puso. Di ka kamuligid. O hibalaan palag maimpirno deta nangawat ng tagpuso, pilo na nakong pitso. Oh? Diyan mo makita ang analogy nga ang Dios matarong maghukom. Mo nang kita maniguro gitaghangyo sa Ginoo nga unta ang ginagmay nilang mga sala mapasaylo. Naman sa Bible, 2 Macabeo chapter 12 verses 43 up to 46, giingon diri pagsulti, balaanon og makaluwas ang pag-ampo pahinungod sa mga kalag sa nangamatay aron sila kabadbaran sa ilang mga sala. Apilo na to bisag dili katoliko kay naay kalag. Amen? Tanan nga naay kalag nagkinahanglan og prayer sa mga buhi. Kay ang mga buhi usahay og nay mamatay magtungits. Di na mo apils pangadji, di mo apils ka sa ulugan. Mag-inom na. Pwede man mag-siyat-siyat pero nindot yun maka-offer ta og prayer. Amen. Para ni sa mga nangamatay. Ang rason nga nung nagkatapok ta karon nga usahay gani matingalan at ang daghan na kaita tungod kay nay gihaya. Ang rason nga nung ang tagalayo manganhi kay taas tag respeto sa namatay ug sa pamilya nga namatyan. Tungod kay nahigugma ta, bisan pag mangayo tag paagi, mangita tag paagi nga makakitag pamasahe, makaadto lang gyud ta.
Kaya kung birthday lang nin, pwede pa ni palab yun. Napa may birthday sunod, o di pa mamatay. Pero kay kausara man ni sa tanang okasyon, mauni ang pinakalas. Munang kita, prayer, unya kitang buhi, mangandam. Muna, musulod na yun tong requirements nga pagtuo. Pero makadungog ganin mo magwali, Ephesians chapter 2 verse 8, dili ni inyong buhat, dili ni inyong kahago, kundi grasya ni sa Dios para ninyo, luwason mo pinaagi sa inyong pagtuo. Nya butangan nila lang. Kana bitang gitawag og sola fide, faith alone. Maluwas ba tag mutuo lang tan dili ta mo buhat? Aber nay usa ka prayer group nya ang ilang wali ingon ana, pagtuo lang karon kay kusog kay ulan sa bukid, nimbaha ang luwer. No? Nimbaha ang luwer. Karon nangadto na sila Brad kay auxiliary police man nangadto na sila kay ilang rescuehon. Nagdaan na dito 911 nga patrol. Unsay tubag sa mga nagtipon dito? Dili na lang ni moadto sa evacuation center kay naami pagtuo o pinaagi sa pagtuo, luwason mis Ginoo gikan sa baha. Niabot ng 6 sa army. Dili Brad hago lay inyo kay kami do nami pagtuo. Hindako namang sapa. Hapit naman mo tupong sa balay, tuwa na sila sa ibabaw. Wa man kada ang army, nangabot na ang mga Philippine Navy, kadaan nag-Coast Guard dito. Ayaw mi pug sa Brad, kay nami pagtuo, o pinaagi sa pagtuo, luwason mi sa Ginoo, hilampas na gyud ang tubig sa atok. Ni-rescue na ang Air Force, tuyok na. Dagan helikopter. Sakay na mo kay wa na gyud ni. Brad, luwason mi sa among pagtuo. Hintubo magyud tubig. Niyamar ng prayer leader. Hala manlangoy. Ilang giklaim kay pulong sa Dios. Episodos 8, Romans chapter 3 verse 28, ingon ka Lord, pinaagis pagtuo, imuming luwason, nitubag ang Ginoo, gipadalgahan tanang mo rescuer, wa gyud mo manakay. Daghan kay instrumento ang Ginoo nga kita makabot natong kaluwasan. Kung malumos ka diha, unya iksahan kag salpabida, mutuo ka nga ang salpabida makaluwas nimo, maluwas ka kag di ka musakay. Kung ang paracetamol nagtuo ka makaayo sa imong kalintura, maluwas ka kas paracetamol ug imong unlanan, di nimo inumon. Santiago chapter 2 verse 16, ambak 26, ang pagtuo nga way kuyog buhat, ingon nga ang lawas patay, kung biyaan sa kalag, ang pagtuog walay buhat, patay. Paita ning bubo tag ilong, os man atong nabilong butas piyo ay pislat og ilong. Tinuod na igsuon. Live ni sir, live. Shout out sa mga taga Biyaw. Ingon ana igsuon, kung dili ta mubuhat ang atong pagtuo, walay bili. Munang mo follow gitong giingon ni Jesus, John chapter 14 verse 15, if you love me, you will obey my commandments. Sugo na sa Dios. Unya every Sunday manimba ta. Nganong giingog manimba kada Domingo? Naman na sa Exodus chapter 20 verse 3 up to 17. Ikatulong sugo, balaana ang adlaw igpapahulay.
Balaana ang adlaw Domingo. Amen. Suko ang Sabadista kay Sabado po ba? Sabado man rad dili. Ang Kristiyanos human mabanhaw si Kristo nagsimba og Domingo. Basahang Biblia, kung nagsimba ang kasagarang Kristiyanos human mabanhaw si Kristo og nagsimbag Sabado, mamalhin ta. Pero balaan na po ang adlaw Sabado, tambong mo kasaulugan in taon. Amen. Kagagmay sa atong kapilya. Maguol ba yung mga PSL bitaw? Magampo tag kanang Sabado inig kasaulugan kanang wa untay silingan maglalis o mag-away. Kay maatol ganig kasaulugan na mag-away, wa gyud tao ang kapilya. Tuas nag-away. Di ba? Ang pulong sa Dios mo nang higayon makadungog ta sa pulong sa Ginoo. Kung dili ta mobasag Biblia, didto na lang tas kapilya unya ini ka Domingo manimba ta sa simbahan. Nganong giingon ako nga kinahanglan ang simbahan, importante kaayo para sa Dios kitang tanan maluwas. Amen. 1 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 4, buot sa Dios nga ang tanan masayod sa kamatuoran ug maluwas. Sa verse 5, walay laing tigpataliwala sa Dios ug tao kundi si Kristo lang. Unya si Kristo nagmuntar og simbahan. Matthew chapter 16 verse 18. Og kanang simbahan na ron giklaim na sa kapin kun kulang 40,000 ka denominasyon. Imagine, ang ilang giwali si Kristo, ang atong giwali si Kristo, nganong di man ta magkahiusa. Tungod kay ang founder sa simbahan na mulong, Mateo 24:24, daghan magdala sa ungalan, daghan pud ang malimbungan, ug mo'y hinungdan sa pagkabahin-bahin. Sayang og moingon ta, faith alone, napoy nag-ingon, Bible alone, maluwas ta, ug Biblia lang ang kaluwasan igsuon, unsaon na lang man tong mga apostoles nga wa gyud kagunit og Biblia. Amen? Unsaon na lang man tong mga buta nga di man gito iton kabalo mo basag Biblia. Hikapon lang nila alang-alag makabasa sila. Biblia requirements, pagtuo requirements, pero Biblia lang kulang, pagtuo lang kulang. Kinahanglan na atay buhat. Maayo atong relasyon sa atong silingan, maayo atong relasyon sa atong pamilya, kay daghan kayo ron nagdumot. Daghan kayo ron na ay kalagot, na ay kasuko. Daghan kayo ron tao, bakakon, daghan tao ron nagkinabuhing immoral. Unsay paagi makabalik ta sa Ginoo. Sakramento sa pagpakig-uli, asa na to madawat? Sa simbahan. Kay naa Santiago chapter 5 verse 14, kung may nagmasakiton, ang dihog mo kinahanglan, unya gitudlo niya San Juan 20, 19 ngadto 23, nga kita makig-uli pinaagi sa atong pagkumpisal sa atong sala. Bless kayo tang Katoliko, pero unsaon ta man nga mas lami man gyud di mo simba, total daghan pa mang Domingo. Pero karon, take note ha, karong October 17, i-launching ang sinodal kanang katiguman sa tanang binunyagan. Labi na gyud tong gibunyagan nga wa gyud kaduaw sa simbahan. Gipangutana man ko sa sharing, unsa may imong gibati kung makakita kag silingan nga walay simba-simba? Di ka maluoy, dili man na luoy kundi hagit na nato, kay ato man ang responsibilidad. Roma 14:7, walang sinumang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayong lahat may pananagutan sa isa't isa. Amen? Munang ang tanang aktibo maningkamot ta nga unta mabalik na to ang uban sa simbahan. Pinaagilag atin og santos nga misa. Kagwanta ganitong uban og kanang naidirbi bitaw. Uyaw naman ron kay online ng sabong,
online ang tong-its, virtual na ang uban misa, labi na ka nang gi-quarantine ang pamilya. So makaatin lang tag misa online. Atong i-practice tong atong online service. No? Kaya yung dili mo pa ato, online na pod. May gani kay naaning social media ron nga bag-o bitaw nga technology. Pero karon igsuon ang Ginoo kanunay natong sangpiton. Kanus gani nagsugod ang lockdown? March 15, no? Kanus man nagsugod ang COVID? Ha? Basig mo ingon mo 2020 ha, 19 na gani. Coronavirus 19. Marso nag-lockdown ang Pilipinas. Unsa may sign number sa Marso? 3. Unya 19. Basaha unsay mensahe Buhat kapitulo 3 bersikulo 19. Giingon sa mga apostoles, hinulsuli ninyo ang inyong mga sala, balik na mo sa Ginoo aron ang pandemic mawala. Acts chapter 3 verse 19. Marso 3 man Marso 19 man ang COVID. Gialaw sa Dios nga usahay kita magsakit. Ang mga positibo nga resulta, daghan pamilya nga katong kaniadto wa magkuyog pero panahon sa pandemic nagkahiusa. Amen. Musamot pa yung kalig-on atong pagtuo. Ang mga Diyos nun, musamot ka Diyos nun. Pero ang dili Diyos nun, musamot po kalayo sa Ginoo. Kaya yung uban ron na. Di na nimo masugo kay nag-Mobile Legend. Brad, dautan din na. Di man dautan magnitag lingaw-lingaw. Ang makapadautan kanang makaaging isa ka simana nga wa kita kahatag bisag isa ka oras para simbahon ang tag-iya sa atong kinabuhi. Kadaghan ato gipangayo sa Ginoo. Pero kung kuntinto ta sa tanang lugar karon, salig ta sa Ginoo, tuhuy ko ninyo kay diri nagikan kita tanan og di lang ta maabo, pantay atong tiil tanan datong pobre, wa gay gipalabi ang Ginoo. Amen. Ang uban na abo, pero naaman sa Bible, balik mo kita tanag abo. Mangandam ta kanunay, pagtuo, buhat nga maayo, unya bilong ta sa tinuod nga simbahan. Mao ra gyud nay requirements mo paambit kay na may giingon si Robert Lloyd Stevenson. Ang giingon ni Robert Lloyd Stevenson, you can give without loving, but you can never love without giving. Makahatag ta nga way gugma. Amen? Pero dili ta kahigugma nga way pagpaambit. Makapaambit ta nga way gugma, pero never gyud ta makahigugma nga walay pagpaambit. Mo nagmuingon ganita, love na to ang Dios. Paambiti po ang Ginoo isa ka oras sa imong kinabuhi. Muingon ganita, love na to ang Dios. Ingon siya Mateo 25:40. Unsay imong gihimo sa labing ubos nimong igsuon, maunay gihimo nimo kang Kristo. Amen. Nya ningon ra ba diha sa Mateo 25:31-46. Kanang general judgment bitaw. Ang tanang tao sa kalibutan tigumon sa Ginoo aron hukman. Kay pulong man sa Dios, tinuod dili. Hello? Tinuod dili. Karon og mahitabo na tigumon tanang tao sa kalibutan. Asa dapit ang binyo, sir? Dako man kaayo ng lugar kinahanglan ana. Ang di mahimo sa tao, Marcos kapitulo 10 bersikulo 27, mahimo sa Dios. Ang imposible sa tao, posible sa Ginoo.
nang padayon ta magampo sa Ginoo. Mabalik lang ning atong face to face nga prayer meeting sa Catholic Charismatic pohon. Magdaig tas Ginoo sa kinasing-kasing, ayaw kaulaw. Ang uban gani nagsige gani sila praising, bisag tinukod lang silang tao, gidalang nila ang Ginoo. Unya buutan pag sila sa ilang kinabuhi. Kung ingana ang imong religion gikan pa sa imong pagkabata kay imong ginikanan ingana religion, pabilin lang diha, pag binuutan lang diha, maluwas lagi ka kay ang simbahan nagampo, walay gipili, Katolik og dili. Amen. Pagtigom lag binuutan nga buhat kay mo nagingon sa Lucas 12:32-34. Pagtigom bahandi sa langit pinaagi sa buhat nga maayo. Bisan og lisod, pagsulti gyud tinuod, bahalag masilutan ka, isulti tinuod, ayaw gyud pamaka kay ang makakon, di gyud pasudlon sa langit. Kanang mga banakon, bana nga makakon, ug di magbag-o, di kasud sa langit. Magmatinud-anon, unya, dili ta mahimong magdinalo. Amen? Kay posible mangyog dili ka share kay San Pablo, Saint Pope John Paul Disikan. Nisulti nga, walay pobre nga dili kapaambit, o walay dato nga dili manginahanglan. Amen? Tanawa tong mga dato nga walay gasa nga maayo pangutok. Nya na si classmate nga bright kaayo. Moingon man tong dato, sige, tagaan ta kag sinina, ansiri ni akong exam. Sharing ba sharing? Di ba? Daghan man dato buutan. Daghan pud kaayong pobre materially, pobre financially, pero dato sa garbo. Kana di ing sobra ka maulawon garbo di na. Moingon, di na lang kumuadto dito sa kapilya, oy, kay pobre kaayo ko. Wa ko'y itabang, garbo na. Too much humility. That is pride. Wa may mawalag mo adto tao niya mangutana ta, unsa may matabang nako diriter. Amen? Kay kini para man sa kahimayaan sa Dios. Basin na ako'y matabang bisan gamay. Oh? Manilihig lang ka dito. Nay mga kapilya dili luoy kaayo, walay katikista. Oh? Nay mga kapilya nga gamay ra kayo PSL. Apyogon pagyod. Oh. Magahin ganitag para sa Ginoo, dapat the best. Amen? Manimbata katong pinakakusog na to kung mahimo lang. Ang para sa Ginoo dapat pinaka-espesyal kay ang Dios mo ilabaw sa tanan. Ginikanan nga iyang mga anak, ikaw na kay bright kay kanak, may kay ka mga tarong anak, inigdako ni mo nak, abogado kanak ha. Kaning asa kay may kay mo kwinta, may mo sukod-sukod, dapat sa imo engineer. Sus kay naman si anak apyogon. Ikaw na kay apyogon man ka kay anak niya, ubuhon pa jud ka. Pagpare nak ha. Kaluoy pud tagaan nimong Ginoo katong yung reject. Nga pagigingon nga gwapuhan ning bataa, uy. Angay ni pariyon. Ingon po diyang ginikanan, ayaw, uy, artista ni. Nakoy sa lukwat itong anak ko, pariya to. Kaluoy po do. Dapis dapat para sa Ginoo mo bitaw nang buhat to ganitag simbahan 100% mind, heart, and soul. Ibayaw na to sa Ginoo kung mahimo lang. Kay daghan binunyagang Katolikog manimba, dili kaop sa cellphone. Di ba? Okay lang mo, picture ka, dokumentary, pero
ang imong hunahuna kasing-kasing dapat nakasintro gyud sa Dios. Kay mong nagingon full, active, conscious, participative niya, orden ang nagmisa, unya nakasugod ka first song, nakapanguros ka, natapos ka sa last song, kay daghan man kay mo uli, murag nagtanaw sine bitaw, ug usay naabtan niya mo uli na pud paguman. Wa pagani mag-ising ang pare, naglikay sa second collection, ni sayog uli. Magingon sa pare, bindisyonan ta mo, sus, likod mo na bindisyonan kay ning sibat. Kanang para sa Ginoo, sa Luke chapter 6 verse 38, magbigay tayo sa Panginoon, ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Muna'y saad sa Diyos. Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Tanawa tong nangalagad, di ba lami kaayo ang kinabuhi. Dili nimo masabtan. Inig testimony nimo, matingala ka ang uban nila, ay kahasol na ilang trabaho, gahago ra, di ka kwarta. Usa may gibati sa nangalagad nga naka-feel og tinuod nga grasya. Dili na manumbaling bilay kantidad anang mixer. Sige lagpalit og baterya para ang microphone dili mo kala, para sa Ginoo. Amen. Pero katong para sa kaugalingon, lisod to. Mangambak na guna sa bahas dito. Ang Diyos dapat tuhuan, dapat simbahon. Ituyok ang mga supre, di gani mo muhatag karon, mahaybol ning bahas, muhatag di ka. Pero tinud-an na imuha para sa Ginoo, nakabalo na kadaan nganong gibuhat nimo na, kay ang Dios maayo sa imong kinabuhi nga bisan pag unsaon nimo bayad, di jud kakabayad. Kinasing-kasing na kang mga lagad, bahalag mahurot imong tingog. Isangyaw si Kristo, bahalag i-reject sa tao, kay mauna ang gikahimutan sa Dios. Amen. Pananom, ang Dios ray mo patubo. Naranas kasing-kasing natugtig agyud ta. Mamatay na lang tagway simba-simba, pero busugotag sa dili kung ang nabilin Katoliko, simba gyud ka nay gapas mong ilong. Mao man na. Amigo na ko si pangimbita, sabay ta kay nakoy manok kondisyon gayo, nari taron. Kung dapat manimba ta. Ingnan pa ko niya, ikaw si kag panimbita na kog simba. Ako si kog pangimbita nimo dito sa bungan. Kinsa ka natong duha ang mudaog sa lahutay, no? Ako sigurado jud kog ako gyud mudaog. Kay ngano man, akong amigo giapil nako kanunay sa akong pagampo. Ikaduha, og ako'y mamatay, di gyud mosugot akong asawa, dalhon kog sa bungan. Pero katong amigo gani na akong mamatay, sigurado gyud dalhon sa simbahan. Amen? Bisag unsa nato kamaldito makasasala, basta nay nabilin sa pamilyang Dios noon, mangita gyud nagpaagi og kita nay hayaon nga maka-schedule og santos nga misa, kay giingon sa simbahang Katoliko, the highest form of prayer of the Roman Catholic, simba sa misa. Kay ang halad ana si Kristo mismo. Amen. Naog na po akong Christmas. Si Kristo mismo ang halad. Unya, John 14:6, no one comes to the Father except through Jesus. Nang dili sayang diri, every time nga manganhita diri sa lamayan, mahimo ni siyang kahimanan nga ang mga igsuon nato nga giuhaw sa pulong sa Dios makabenepisyo sa grasya sa Dios. Kaya naman na sa San Juan Kapitulo 8 versikulo 47, ang iya sa Dios
mamati sa pulong sa Dios. Amen. Unang batasanon tagyud na Amos chapter 8 verse 11 giingon sa propeta, padalhan tag kagutom o kauhaw, dili gutom sa pagkaon, dili uhaw sa tubig, kundi kagutom o kauhaw sa pulong sa Ginoo. Kinsa man ang pulong? Si Kristo. John chapter 1 verse 14, og ang pulong nahimong tao mipuyo uban kanato. In the word was made flesh and dwelt amongst us. Nang maminaw ta Salmo 23:4, giingon diha, usa ka butang akong gipangayo sa Ginoo, nga magpuyo unta ako sa balay sa Ginoo sa tanang adlaw sa akong kinabuhi, magsud-ong unta ako sa kahiligugmaon sa Ginoo, ug magpalandong sa iyang templo. Amen. Sa Salmo 63, ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo, akong Dios. Sama sa yuta nga nagmala, ingana ang kinaiya sa tao, ang makatagbaw nato ang pulong sa Ginoo. Karon og ang laing sekta mo'y makapainom, tandog hapon ka. Brad, basaha daw sa Biblia, Brad. Na ba kay mabasa diha ang Katoliko? Anaon man ka. Mabuang na lang kag inukay, wala gyud dire. Pero ang standard reference nagsulti. Amen. Glolier Encyclopedia Volume 5, page 106, International Encyclopedia Volume 15, page 520, klaro ang isulti sa mga standard reference world history. Giingon dito, there are two equally valid definition of the Roman Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder. Kinsay founder sa Katoliko? Si Kristo, who was both human and divine. Amen? Unya giingon sa Glolier Encyclopedia Volume 5, page 106, si Pedro nagpuyo sa Roma 25 katuig o dito 67 AD di martir, gituwad. Gilansan sa cross, pinabali. Kinsa man si Peter? Unang Santo Papa. Kinsa si Kristo? Founder sa Roman Catholic Church. Si Kristo o si Pedro, mabasa dili. Matthew 16:18, ingon si Kristo kang Pedro, ikaw Pedro ibabaw ning bato, tukuron ko ang akong simbahan, o bisan ang impierno kamatayon, dili makalumpag niini. Ang founder na ay pasidaak, Mateo 24:24, daghan magdala sa akong ngalan, o daghan ang malimbungan. Si Kristo magsulti, tinuod yun. Pangutana, nabay nagdalas nga ni Kristo ron uban? Perting daghanan. Nastamayong, naglisbangin. Sampo lang na. Dili pwedeng masayop ang Ginoo. Ang simbahan dili na museum sa mga santos. Ospital na sa mga makasasala. Kay ang taong naisala, ang kalag masakiton. Amen? Pagingon ni Kristo, ang mutuo nako mabuhi, katong mga kalag nga patay. 1 Timoteo kapitulo 5 versikulo 6, samtang buhi ta pisikal, padayon sa pagpakasala, buhi pata ang atong kalag, patay na daan. Ang makapabuhi, si Kristo lang. Kalami sa gibuhat sa Dios nato, tanawa lang yun ang cross. Diha gyud nato makita giunsa ta paghigugma sa Ginoo. Amen. Kita lang gyud ang nagkulang. Kita lang mga Katoliko, mingon jud ko Katoliko, dili ni tira na to kun dili tinuod jud ni. Kay mo man ay gigamit sa dili Katoliko, moagi dias baliti. Kuyaw naman diaron kay wala naman tong kinaraan sa una bitaw tuba ikaltiks. Style diharon one bull man, karapon man. Aswito ni CG o kay
One bull. Namuingon na tanawa ng Katoliko, dili lang buhok ang blande, hasta bungot. Natina stuba. No? Munang order kag tuba pre, kanang way tungog. Para di mo blurred ning atong bungot. Muna'y gamiton ng hupong nag-ininom. Kinsay pasanginlan, simbahang Katoliko. Tinuod man. Challenge mo na nato. Kaya kung makita sa mga dili Katoliko nga ang mga Katoliko nagtininuod sa iyahang pagsimba sa Dios diya sa iyang simbahan, daghan na miya nga mamalit. Amen? Pero makita gani sa Katoliko nga daghan wa magtininuod sa pagtuo, dito na lang gyud na sila kay nakita man nila dito nga sila nagtininuod. Sayang nanatas tinuod ato na gyud ning tinudon. So godron testinge, Domingo manimba, Domingo niya. Anya obserbahe kapoy dili, kapoy gamay. Usahay gikan simbahan nagyapoy away. Pero anara batasana, mosangko jud ka nga moabot ang panahon dili na ka makapuyan mo simba, mahimo na nimong kalipay ang pag-alagad sa Ginoo. Kanang giingon ni Kristo, Juan kapitulo 14 versikulo 27, my peace I give unto you, it's the peace that the world cannot give. Makadawat ganit ag kalinaw nga gikan kang Kristo, makadawat pud ag kalipay nga si Kristo lay makahatag. Amen. The joy I give unto you, it's the joy that the world cannot give. Di kahatag ang kalibutan pero mahatag na sa Ginoo. Naog na po na kong Christmas. Igsuon, salamat kaayo sa gamay nga higayon nga unta ang atong sakripisyo makapahimuot sa Ginoo. Sa Lucas kapitulo 15 versikulo 10. Karong sunod Domingo, ugnay mga taong binunyagan nga dili hinimba, unya manimba na sa Domingo pohon, maghikay ang langit. No? Lucas 15:10, malipay ang mga anghel sa kalangitan kung naay mga dili hinimba nga mahimo ng hinimbahon. Kung naay mga makasasala nga nibalik sa sabakan sa Ginoo. Kita tanan makasasala pero naganita sabakan sa Dios, minimize ang ato ang sala. Kay maulaw man ka kanunay kang magbuhat og di maayo, kay nakabalo man ka nga nagtan-aw nimo ang Ginoo. Daghang salamat, dalaygon ang Dios, maayong gabi kanatong tanan. Padayon kita sa atong mga pagampo. Sa matag ampo mayong kita, Ginoo dungga ang among pangamuyo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Gibanhaw mo ang mga minatay, ihatag sa among mga igsuon nga sila si Alejandro, Charito o Jasmine, ang kinabuhing tunhay kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Gisaad mo ang paraiso sa nagbasol nga kawatan. Dad-a kining mga among mga igsuon nga sila si Alejandro, Charito, Jasmine sa kalipay sa langit. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Sa pagbunyag nila ang among mga igsuon, gihugasan o gidihugan sa lana sa kaluwasan. Tipon sa imong mga santos, himua sila nga mahiuban. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Sa imong lawas o dugo, sila gilig-on. Hatagi sila gluna sa imong gingarian nga langit nun. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Alang usab kanatong tanan nga nagkayusa dinhi, aron magtinabangay ug magpinasayloay kita ug aron makaandam kita sa pagdawat sa atong kaugalingong kamatayon.
pinaagi sa pagkihiusa kang Kristo sa unahuna pulong ug buhat nangamuyo kami kanimo Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Amahan, kini ang pag-ampo sa imong katawhan, inawag nga dunggon mo kini ug tubagon pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Iniyo sa kang Kristo, magdungan kita pagsapit sa mahal subay sa mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manulubos. Ilang tanan, amahan namo nga naakas sa mga langit, pagadaygon ang imong ngalan. Humabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa manakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua luwasa kami sa kadautan. Ato sa sampiton si Bini Maria nga atong inahan sa Kanon. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Magampo kita. May gugmaong amahan, ang imong minsay kanamo karon nakapadugang sa among pagtuo o paglaom, itugot nga magbaligon kami panahon sa kamatayon, kay nasayag kami nga luyon ni ana ang matuod nga kinabuhi. Niusa ni Kristo among Ginoo. Amen. Palyog ato ipandong kamot sa atong mga kaigsunan. Paano na? Pahulay nga dayon niya kang Alejandro, Charito ug kang Hasmin o Ginoo. Ug ang imong kahayag mudang nagunta kanila hangtod sa kahangturan. Tultulan kaunta sa mga anghel sa Ginoo ngadto sa paraiso. Sugaton kaunta sa mga martir o mga santo sa langit, ug dadon ka sa ngadto sa syudad nga balaan ug tunay nga Jerusalem. Amen. Ang Dios sa gugma ug angayan, ang Amahan, Anak ug sa Espiritu Santo, manalangin kanato sa tanan diha sa atong mga pag-ampo o magatultol kanato sa dalan sa kinabuhing walay katapusan. Natapos na nga itong pagsaulong sa pulong sa Diyos, hinatunta nga pagpadayon kita sa mga paghimaya kaniya diya sa pagbuhat ug matarong uban sa gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palihog ng lingkod ang tanan. Sa makasapot ng gabi sa tanan, una pasalamat sa Diyos na nihatag sa kamensahero karong gabi una. Ato pa man ang tungan igsuon kay dili pud ulahi ang tanan. Kaya ang Dios gud mohatag og ganti sa nangita kaniya. Salamat na kay Brother Diaz o sa charismatic na St. George o PSL sa Santo Niño Suba. Na diri ang mga GKK o sa nato sa Senior San Roque o na po diri ang San Vicente Ferrer sa Exodus. Na po diri ang kining sa Santo Niño de Suba, Santo Niño Pag-asa, o na diri ang Gatdola na si Brother Richard. Layo-layo ning iya. Niadto gyud sa diri kay aron pagduyog sa mga kauban sa PSL sa pamilya nagpangutan. Muna igsoon karong gabi una pasalamat kay last naman gyud ni Sister Charito. Magpadayon ta hangtod sa atong pag-ampo diha sa altar, sa simbahan. Dalaygon ang Ginoo may gabi katong tanan. Salamat po bago rin na human ang among kasaulugan sa kasama ni Charito, ni Alejandro, dito po sa Lamayan ng Bayan. Kaya patuloy po kayo sa pagkasal sa Charito, Ines Mahilom. Dalay ko ng Ginoo, mga ibig sa peace.